Punta na tayo sa paaralan. Papa-enroll na natin si Ayman. Si Arin tapos naman na. Si Ayman namin. Baga shortcut lang tong daanan na po to, guys. Ayan. Sumama din yung sister-in-law ko. Kasi boring daw siya sa bahay nila. Kaya sumama siya. Si RG naman iniwanan ko lang kay mama. Buhay pa pala talaga tong shortcut na daanan natin. Dati din dito rin kami dumadaan. Pero iba na nga lang, may mga bahay na iba na yung mga nakatira. May iba naman is nirenovate nila yung bahay nila, ganun ba? Tingnan nyo yung shortcut. Diyan kami dumaan. Shortcut na, yan na yung paaralan. Si Ayman. Siyempre, sasama talaga yung bata, guys, no? Si Ayman. Si Arin naman, sinama ko lamang. Diyan dati, ayan ang manggang yan. Diyan kami dati nangihingi ng mangga. Sa loob ng bahay na yan is may lansones pa. Dami talaga pinagbago dito. May ano na tubig. Nagbibenta ng tubig. Dati wala yan. Yan guys. Dito hindi ko sure guys kung dito pwede bang mag-video. Kasi doon kay Arin hindi pwede mag-video. Although may video naman ako dati pero pagkatapos kong paano si Arin is sinabihan ako ng teacher na hindi daw pwede mag-video or picture. Kaya baka dito din siguro try lang natin. So yun guys. Oh, ang ganda. Ito yung grade 1. Grade 1 hanggang grade 2 doon. Yung sister-in-law ko, gusto niya dito yung mga bata, yung mga anak nila, pero yung panganay niya ayaw daw dito kasi pag dito daw din nagsimula yung panganay niya nagkasakit ba, parang may nakikita daw siya dito ba, kaya ayaw niya kung paaralin daw siya dito is lilipat na lamang daw siya sa lilipat na lang daw siya sa ano, sa mas mabuti daw na doon na lamang daw siya sa bukid kaysa sa dito daw baga. Kaya ayun niya dito mag-aral talaga dito, gusto niya doon sa ibang paaralan or di kaya sa bukid na lamang siya kaysa dito daw. Although maganda naman siya kaso nga may nakikitang ano daw yung bata dito, para daw balisa ang bata dito ba, kaya ayaw daw niya dito. So mamaya po ulit guys. Ayan na guys, tapos na si Ayman. So hindi pa nila alam guys kung tatanggapin ba nila si Ayman. Ano daw muna po, yun. Nakausap ka na rin ho yung principal. So baga ngayon temporary lang muna siya. Tapos titignan kung ibabalik ba siya sa kinder or sa grade 1. So yun, sabi ko naman actually grade 2 na talaga to si Ayman ngayong pasukan. So sabi ko na lang na ano din na kahit i-grade 1 na lang po siya ma'am, ganon. So sabi na baka grade 1 daw talaga to si Ayman. Dahil sa edad niya din po, is 7 na rin po kasi si Ayman. So sa ngayon parang transfer lang muna sila. Hiningan po ako ng yung transportation pero sabi ko wala po ako dahil yung pag-alis po namin doon ng Nepal is takas lang po kami. At kahit po na mag-request po na, sabi nila, kinausap nung teacher na magre-request na lang daw kung ano yung kailangan doon. So sabi ko naman na mahirap po kahit mag-request po ako ma'am, wala akong mag-aano doon, mag-aasikaso kasi hindi naman nila yun iano sa akin. Ito yung tindahan.
Bagay ipapakuha yung card doon ba, nahiya ako, nag-stop ako nung magsalita kasi nakatingin yung mga tao doon. Baga ipapakuha yung card ba, mag-request doon sa Nepal na kunin yung card ni Ayman. Sabi ko sa teacher at sa principal na pasensya na po kayo sir, kasi po kahit mag-request man po ako doon, wala ho akong mauutusan doon kasi hindi naman sila yung magbibigay, kasi ang gusto doon ng pamilya na asawa sa Nepal is ibalik kami doon talaga. And then actually po guys, ang totoo po niyan guys, kaninang umaga natulog pa ako, tumawag yung asawa ko, kinausap niya si Ayman. So yun, tapos ngayon kanina rin pag alis namin nakabihis si Ayman. So tinanong niya si Ayman kung saan kami pupunta. Sabi magtitingin kami ng school. So sabi ni Ayman, yung asawa ko na huwag ko daw ipasok talaga sa yung mga bata sa school dito, kasi ilang buwan na lang daw talaga is kukunin talagang desidido yung asawa ko na kunin yung mga bata, kahit hindi na raw ako sumama, okay lang daw po, basta yung mga bata is kukunin niya daw talaga, kasi daw is may karapatan din daw siya sa mga bata. So talaga nagsagutan kami kanina guys. So, sabi ko sa asawa ko na talagang ginawa ko na lahat ng pakikiusap ko sa asawa guys, na nahayaan niya muna kami dito. Kasi total naman, nag-stay din naman ako sa lugar nila ng mga ilang taon. Tapos, bakit dito sa Pilipinas, hindi niya kami pagbigyan na dito na muna kami ba? Paranas muna sa mga bata talaga dito ng Pilipinas. Pero wala. Sabi niya talagang gusto niyang kunin yung mga bata. So, wag ko daw talagang ipasok yung mga bata. So, ayoko naman ngayong pasukan na to is hindi ko ipapasok yung mga bata, kawawa naman, excited pa naman yung mga bata na pamasok ng school, tapos hindi ko papapasukin. Then actually guys, nakabili na ako ng sapatos nila, yung uniform na lang yung hindi ko nabili. Okay lang kasi pag bago naman daw pasok sa 29 na yung pasukan, pag pasukan sa 29 daw is pwede pa naman daw magsibilya na lang muna. So yun, so sana mapakiusapan ko pa talaga ng masinsinan yung asawa ko na hayaan niya muna kami dito. Sana huwag siyang na hindi ko alam guys, kasi ginawa ko na talaga yung pakiusap, kahit ano nang pinakiusap ko sa asawa ko na yun. Pero ayun talagang desidido talaga siyang kunin kami. Yes, tinan niyo yung luto na auntie ko. Ano daw siya? Tik-tik. Baga suman ano siya tinan? Suman nga tik-tik. Oh. Gi-steam. Ay suman na day gi-steam di ay. Suman na in-steam. Ayan. Lambot siya guys. Munti ko magluluto siya. Say suluto ni masis. Nga. Sagol. Nilagyan niya po pala yan ng margarine. Tapos ito yung banana Q ko guys. Oh. Tapos yan pa nagluluto pa ako. Banana Q po kayo dyan. Pag-uwi ko kanina guys, galing sa school sa pagpa-endro kay Eman, is nagluto ako kaagad neto, banana Q. Hi guys, welcome back to my channel. Good afternoon po. Magandang tanghali po sa ating lahat. 2:42 na po dito ng hapon. Minto muna ako sa paglalaba ko. Actually, natapos ako maglaba. Sasampay ko na lamang. Pero hindi ko siya nasampay lahat dahil naubusan ako ng hanger. Right, so, inaantay ko lang na matuyo muna yung una kong sinampay. Tapos, papalit ko naman yung isasampay ko pa. At saka, hindi na rin ako muna nagbanana Q ngayon dahil wala halos lahat yung tao. Pagkapitbahay ko dito. Nagpunta sila sila ng ista. Baga, hindi ako nakasama dahil marami talaga ako nilaban guys. At tinuna ko muna yung labahin ko para bukas or sa susunod na araw is makaano ako ng banana Q ulit. At kailangan ko pang manguha ulit ng saging para pang banana Q ko. Kahapon yung kita ko is naka 175 ako kahapon ng hapon. So, alhamdulillah, diba? So, tinatabi ko na yung aking mga tao dito, yung mga kita ko sa aking pag banana Q. Pero mamaya bibili ako ng mantika dahil namusan ako ng mantika. So, yun, masaya ako. At saka, masaya ako sa paggawa-gawa ng aking banana Q. At nakukuha ako ng libre yung saging. Kahit
Kahit nakakapagod mo yung manguha ng saging, wala akong pakialam. Kahit magmukha kang ano doon, basta ang init, wala akong pakialam, basta ang importante makakuha ako para may banana Q ako. Hindi ko lang din po alam kung may tapon na ba sila. Kasi nung huling punta ko, nakatapon lang sila ng isang beses. Kasi yung last nung nagkuha ako ng 5 sako, nung nakuha ko ng 5 sako, pagkatapos nun, isang beses pa lang sila nakatapon. Tapos di ko alam kahapon or kanina, ang ngayon nagtatapon ba sila, di ko alam. Hindi pa ako nakapunta, excuse me. So yun, although may maano pa naman ako, may maluluto pa ako, may saging pa ako na maluluto bukas or tsaka sa susunod na araw. Meron pa naman. So, yun guys. Share ko nga po pala sa inyo guys kung kumusta yung pagpunta namin ng DFA. So, dapat po pala is hindi na kami pumunta doon sa DFA. Dapat po pala is dumiretso na po sa immigration. Pero dahil may nagsabi po sa akin na dapat pumunta daw ako sa DFA, so sinunod ko lang po yung mga nagsabi noon. At saka yung mama ko din mismo din naman kasi nagsabi sa DFA lang daw pumunta. So pumunta kami ng DFA. Ngayon pumunta kami ng DFA, hindi naman daw doon kasi yung DFA is pagawaan lang naman daw yun ng passport. So yun, so ginawa namin, nagtanong kami doon sa security guard ng DFA kung asan yung immigration dito. Una, nagtanong ako sa loob kung saan ang immigration dito. Sabi nila sa Manila daw. So, hindi naman daw. So, nangyari, uwi na kami. Sana. Pero dahil may nakita akong isang foreigner na kasama din yung asawa niya rin is foreigner. Baga, kababayan din natin guys ha. Nakapangasawa siya ng puti, Amerikano. So, nagtanong talaga ako guys. Nagano talaga ako. Sabi ko, ate, pwede po ba magtanong ate? Tagalogin ko na lang Bisaya kasi yung pagkikipag-usap ko nun. Kasi syempre, Davao tayo diba, Bisaya. Kaya natanong po ako, ate, pwede po bang magtanong? Saan po ba kayo magre-renew po kayo ng visa ng mister nyo? Saan po kayo na banda nagpaparenew? Kasi nga, diba po, may nasabi yung na wala daw dito sa Manila daw. So talagang tinanay kong tanongin yun sa ate. So, sabi niya naman daw sa akin is doon lang daw sa banda sa Victoria. So, ang ginawa namin, salamat ako doon kay ate ha. So, sobrang thank you po ulit ate. Hindi ko alam yung pangalan ni ate, basta salamat po. So, pagkatapos na napunta kami sa Victoria. So, harap lang talaga mismo ng Victoria guys. So, doon, pumasok kami doon sa immigration. Nagtanong ako kung unang itananong ko po is nagtanong ako kung ano yung ano nila sa amin, like kung pwede na kami kung magi-stay na kami dito, kung ano yung dapat kung ano ba daw dito dapat kong asikasuhin na papeles baga kung ano yung may offer nila sa akin na para dito na mag-stay, na wag nang umalis. So sinabihan po nila ako guys, tinignan kinuha nila yung passport namin ng mga bata, ako at sa mga bata. So tinignan nung immigration, tinignan nila, tapos hinanapan din ako ng old passport, ng Philippine passport ko. So pinakita ka rin yung Philippine passport ko. At saka yun guys, sa papeles ko lang may aasikasuhin mo ako na tatlong papeles sa kailangan kong i-daan sa abogado. Although may binigay po sila sa akin na pipilapan ko, at saka may sinulat sila doon na mga dapat kong dalhin sa pagbalik ko doon ulit sa kanila sa immigration. So, basta sa akin may tatlong papeles ako na kailangan ko idaan sa abogado, and then pagkatapos nun pagkatapos ko mapilapan, pagkatapos ko makuha yung pagpagawa doon sa abogado, balik ako ulit doon sa immigration, ibalik ko yung binigay nila sa akin na pilapan ko, and then yung mga iba pang papers na kailangan. Pagkatapos is ipapadala daw yun nila sa Manila. Pagkatapos nila mapadala yun sa Manila, mag-aantay daw ako ng 2 to 3 months, saka lang daw ako susunod sa Manila, saka lang daw ako pupunta sa Manila. So para ako na daw mismo yung kumuha nun. Tsaka pagkatapos nun po guys is nagtanong naman din ako about sa mga bata, kung anong yung maano sa mga bata, na para dito na lang talaga kami ba. Nagulat ako guys kasi bawat isang bata ang mahal, 12,000 pesos yung mababayaran mo
yung papers na gagawin na yung ano na lang 12,000 is permanent na daw po yung sila dito. Hindi mo na kailangan mag-ano ng visa, hindi mo na daw kailangan problema sa mga ganyan. So, sabi niya sa akin, so, sabi ko, ganun po ba talaga yung kamahal? Parang nag-ano pa ako na wala po ba kayong ibang may-offer po sa akin, sir, na like yung mababa lang ano lang ba, yung halaga yung hindi ganito kamahal. Sabi niya, hindi, wala na, ito talaga yon. Tsaka tatlo yung sa akin guys, birain mo sa 12,000 is 36,000. So sana ako kukuha ng ano na 36,000. Tsaka ba, tapos noon is sinabihan naman ako ng immigration, huwag kang mag-alala dahil pagkatapos nito isang beses mo lang naman siyang hindi lang isang beses, talagang pag maasikaso mo na itong mga to is hindi mo na kailangan pang problema sa pabisa-bisa, mga ganun ba. Kasi yun lang daw yung gawin ko. Pero dapat daw talaga guys is unahin muna yung sa akin bago yung sa mga bata. Hindi naman daw kasi po pwede na unahin ko yung sa mga bata saka lang ako. Kailangan muna talaga daw yung unahin is yung akin. So tama po pala daw si Swing kasi nakita ko din sa vlog ni si Swing na hi be, shoutout be. Nakita ko rin sa vlog ni si Swing na kailangan niya rin pumunta ng Manila. So yun. Tapos nagulat ako din nang pasama ako sa ate ko noon. Nagulat pati ate ko nagulat. Dahil napakamahal naman pala. Saka yung pagpunta namin doon guys sa immigration hindi ko talaga ito pinaalam sa aking asawa dahil alam kong tutol yun. Dahil ayaw niya talaga, dahil sabi sa akin ng asawa ko na wag kong gagalawin na kahit na anong papeles sa mga bata, wag ko dong galawin yung mga passport ng mga bata, yung mga ganun. At saka ayaw niya nga rin pumayag na ipasok ko sa paaralan yung mga bata kasi nga sabi niya is kukunin niya daw talaga kami, kukunin niya kung nasa akin na daw kung ayaw ko man daw sumama basta kukunin niya daw yung mga bata. Kaya gusto ko sana po guys na bago makapunta dito yung asawa ko is maprasis ko na yun kasi para hindi niya kami basta-basta makuha ba. Kung nag-ano na ako, alam na halos lahat dito ng mga auntie ko, mama ko, alam na nila na magkano yung mahalaga na ng visa ng mga bata. So, hindi ko alam guys kung kailan ko siya maayos or maaayos ko ba siya, pero sana maayos ko po siya guys, no? At sana talagang dito na kami talaga dahil napa-enroll ko naman na din si Ayman, si Aren. So, nag-aantay na lang tayo ng pasukan. So, yun guys, yun yung ano ng lakad namin. Baga sa bata lang, sa mga bata lang is 36,000 yung sa akin naman. Hindi ko pa alam kung magkano yung papa-abogado. So sa akin hindi naman masyadong ano ng problema sa akin. Yung sa mga bata lang talaga. So yun guys, hanggang dito na lang muna guys. Baka magisingin si RJ. Sasampay ko muna. Titignan ko muna yung mga nilabhan ko. Baka may natuyo na. So kailangan kong isampay yung natira. Para naman matuyo na lahat. At para matupi ko na din lahat. Kasi para wala na tayong tutupiin ba. So sana kung may time pa tayo mamayang hapon. Mga alas 5 or alas 6. Baka ganyan. Basta mga alas 5 siguro. Baka may time pa tayo mamaya. Baka free tayo is makapunta ako manguha ng saging. So sayang din, diba? Maputi na yung mamayang hapon dahil walang init. So hanggang dito na lang muna guys. Mamaya po ulit or bukas po ulit. Bye bye po everyone. And please share, like, and subscribe to my YouTube channel po. Maraming salamat po everyone. Thank you so much. Bye bye. God bless us all. Bye bye.